video na to, gagawa tayo ng professional business website step by step at makapag-build to ng credibility sa business natin. And then, gagawa rin tayo ng professional email para makapag-email sila. And then, pwede tayong mag-reply gamit ang professional email natin. May sarili nating domain name. Halip na gmail.com or yahoo.com. Your website.com yung lalabas na email address. And then, pwede tayong mag-reply doon. Ito yung website na gagawin natin. Ito yung homepage niya. Gagawa rin tayo ng products page. Tapos, contact form. Meron din tayo sarili ditong email na may domain name natin. Tapos, pag may nag-send sa form na to, mapupunta siya sa customized email natin or sa professional email natin. Introduction. Unang kailangan natin sa paggawa ng website ay domain name. Ito yung pangalan ng website. Sa Facebook, facebook.com, YouTube, youtube.com, or sa Google, google.com ang domain name nila. Pangalawang kailangan natin, hosting. Yung hosting, yung place where our files will be stored. Ito yung server natin. Step 2, getting hosting and domain name. Sa baba ng video na to, may link papunta sa Hostinger Philippines. Affiliate link to. Salamat sa paggamit ng link, and then meron din tayong discount dito na 82%. Tsaka naka-Philippine based na siya. Hindi na siya naka-dollar sign. Kaya mas mura siya kaysa sa dollars. Pwede tayong gumawa ng 100 websites dito sa most popular plan nila. Click natin ang choose plan. And then, para dito, pwede natin piliin ng 12 months. At mas makamura tayo kapag 48 months yung ginamit natin na period ng website natin. Click natin ang continue. Dito, pwede tayong maglagay ng email address natin. For this example, bigay ko na lang yung Gmail account. Yung Gmail. Then continue. Okay. For the billing address, click lang natin ang continue. Kahit natin pinapan. Check lang natin ulit. And then for the payment, click natin ang GCash. Kasi lahat naman tayo may GCash na. Click natin ang continue with GCash. Okay. Then, nilagay ko lang dito yung GCash number ko. And then, next na OTP. Nilagay ko lang. Next. Tapos, MPIN. Okay. Ito yung total na babayaran. Okay. Hindi naman tama ang GCash ko. Take ko na itong 5,300. 232. Tingnan lang natin. Okay. Dito, take ko lang dito myself. Then, create a website. And dito, pwede natin i-next or pwede na rin natin i-skip to. Click na lang natin ang skip. And then, domain name. Lagay ko na lang muna dito, goldenarm2.com. Kasi ito ay free domain name natin. May free domain name tayo kapag kumuha tayo sa Hostinger at ginamit natin yung link. Okay. And then, fill up lang natin to. And then, mobile number. And then, click lang natin yung finish registration kapag tapos na tayong mag-fill up. Okay. Para sa server, click lang natin tong Indonesia kasi siya yung pinakamalapit sa Philippines or dito sa red.
or kung ano yung target market nyo, yung pinakamalapit na lugar, or for this example, Philippines yung target ko. Okay, pinunod na, may hosting na tayo at domain name. Check natin yung email sa atin. Ito na, dumating yung email ng hostinger. Check lang natin to. Okay, na-verify na natin yung email natin. Natin ang dashboard. Pupunta na sa websites. And then, auto-installer. Click natin tong WordPress. Pwede lang natin ang title yung website natin. At password. Click lang natin ang install. Save ko lang dito para wala po ang pag-type. Okay, ito na siya. Halimbawa, gusto natin mag-login sa website natin. For example, dito sa isang website, lagyan lang natin ang domain name and then /login. Lagyan lang natin dito yung credentials natin. Nilagay habang nag-install tayo ng WordPress. Yan. Or pwede rin tayong duman sa hostinger. Dito rin tayo pupunta. Install theme. Punta tayo sa appearance and then themes. Click natin itong add new. And then search lang natin dito yung Astra. A-S-T-R-A. Okay. Click natin ang install and then activate. Step 6, import demo website. Punta tayo sa plugins and then installed plugins. Click natin ang add new and then search lang natin dito yung Astra. Click natin install now and then activate. Click natin yung C library. Click natin ang Elementor. Dito, pwede tayo mamili ng demo website na ilalagay natin sa website natin or i-import sa business natin. For example, sa video na to, ito muna, Love Nature. Click natin ang skip and continue. And then, continue. View your website. Ito na yung itsura ng website natin. Pwede natin explore. Tingnan ng about. Services. Contact. Step 8. Elementor Page Builder. Halimbawa, gusto nating customize yung homepage. Mula dito, pwede na tayo mag-edit. Kiklik lang natin yung halimbawa, itong text, gusto natin baguhin. And then, baguhin natin lang dito sa left side. Ganon din sa mga paragraph na to. And then, halimbawa, gusto natin baguhin yung image sa likod. Natin ang select file. Halimbawa, ito. Click natin ang select. Ganito rin sa mga image dito sa baba. Click lang natin yung image. And then, upload file. Natin ang select. Ganun kadali. May bago ng image. And then, pag okay na tayo, click natin ang update. Halimbawa, gusto natin baguhin itong button na to. Halimbawa, gusto natin pumunta sila sa contact. Copy lang natin itong URL ng contact.
And then, click natin yung button. Then, lagay lang natin sa link. Paste lang natin dito. And then, update, contact, itong button. Pupunta sila sa contact us. Gagawa tayo ng professional email. Click natin na manage. And then, emails. Click natin na manage. Dito lang tayo sa free. Select natin. And then, lagay lang tayo ng pangalan or halimbawa, inquiry or contact. And then, lagyan natin ng password. Then, ang create. Meron na tayong professional email na pwede natin gamitin pang reply or pang email sa ating mga clients or sa mga business associates natin. Testingin natin yung email kung gagana. Then send. Okay, ito na siya, dumating na. Ito yung message na ginawa natin. Okay, step 11, Google Analytics. Kukonect natin sa Google ang website natin. Punta tayo sa plugins ulit. And then, add new. Search lang natin ang Google Sitekit. Natin install now. And then, activate Sitekit. And then, click lang natin tong connect to Google. And then, sign in. Click natin ang verify. And then, allow. And then, set up. And then, next. Punta tayo sa analytics.google.com. Nandito na yung kompletong data natin. Click natin to. And then, all website data. Ayan, dahil real-time siya, dapat meron na siya ditong visitor. Ito na siya, meron na. Okay, ganun kadali. Ayos na yung website natin, functional na siya.